Pansinin nyo ito mga kababayan. Ultimong pati NPA ay ginagamit na ni Romualdez para sa kanyang sariling kapakanan. Ayan. Saan ka naman nakakita na may NPA dyan sa at mga terorista dyan sa loob ng Kongreso? At yan na ngayon yung ginagamit ni Romualdez para dito sa impeachment dito kay Sara Duterte. Anyway, ay ako naman yan. Talaga namang kung mapapansin nyo itong katangahan nitong si Romualdez na ito, parang hindi niya alam ang kasaysayan ng mga NPA, ng mga traidor itong mga NPA ito. At akala niya siguro ay kumampi na itong mga NPA sa kanya na nandyan sa Kongreso ngayon ay nakuha na niya. Ang hindi niya alam, sabi ko nga, kanina lang, na mga traidor itong mga NPA ito, gagamitin lang din yan. Ibig sabihin, naggagamitan na lang sila. So ngayon, pag makuha nitong mga NPA na ito, kagaya nakakuha na sila ng 145 billion dito kay Romualdez, na kung saan ay kung saan pinulot ni Romualdez itong pirang ito. Hindi pala kung saan pinulot. Kinuha sa pira ng taong bayan, sa kaba ng bayan yung pirang pinambayad diyan sa mga NPA na nandyan sa Kongreso, para sa ganun ay sumanib sa kanya. At yan na ngayon ang gagamitin niya na para mag-file ng impeachment complaint dito sa kay Sara Duterte. Ang talaga, kung pansinin nyo itong katangahan ni Romualdez, ito talagang hindi lang tanga ito, bugok pa eh. At talaga namang grabe ang utak nitong Romualdez na ito, wala nang kwento. Mas maganda pa yung mas mabuti pa yung yung alimango. At yung alimango puro alige. Ay yung kay Romualdez, puro putik ang laman ng tok-tok nitong Romualdez nito. Kaya sige, go. At wala namang problema kung hain ninyo dyan sa yung impeachment niyan dyan sa inyo sa Kongreso. Pero ang sisiguraduhin ko sa inyo, hindi papasa sa Senado yan. So, para lang kayong pinapakita niyo lang yung katangahan mo, lalo na ikaw, Romualdez. Ito po at mga kababayan, at sabay-sabay na po nating panoorin ito. Mga kababayan, bantayan natin ito. Mamamayang Pilipino, naghahanda sila ng impeachment itong CPP, NPA, NDF at mukhang may bendisyon ng House leadership. Subok-subukan naman nila. Magkakagulo na talaga. Mga tangina nila. Ko lang. Sana walang mangyaring masama kay PRRD at kay BP Sara. At sa mga nagtatanggol sa kanila na ibinubuwis ang mga buhay nila para sa bansang ito. Tingnan natin kung ma-impeach nyo si BP Sara. Makikita nyo hinahanap. Subukan nyo nang magkagulo na. Sama itong admin na to. Walang utang na loob nila para makita nila. Hinahanap nila ang mga makakalaban ni Sara sa 2028. Sports lang mga sir. Paba yan. Takot ka? Duwag. Walang B. Ang dapat ma-impeach sa taong bayan sa sobrang laki ng extraordinary fund na wala audit, certification lang. Makakatikim sila sa taong bayan pag mangyayari yan. Nag-meeting sila over the weekend. Sinong nag-meeting kayo? CPP. Ang Communist Party Urban Operatives at ilang mga kaalyado nila sa Kongreso at naghahanda sila. Mga kababayan, bantayan natin ito. Mamamayang Pilipino upang patindihin pa ang atake sa ating Vice Presidente upang paghiwalayin at biyakin ang alliance nila ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Naghahanda sila ng impeachment itong CPP, NPA, NDF at mukhang may bendisyon ng House leadership ang nangyaring meeting noong Sabado. Hindi mo na namin i-detalye, but we talked to two sources na nag-attend ng meeting na ito sa Quezon City. Napakadelikado. If the House leadership and even the President will not speak out and categorically denounce and call for an immediate government action to stop this kind of travesty and abuse of public funds, financing terrorism funded by the government through infiltration of the government, at parang nagiging lehitimo silang bahagi ng Kongreso, sa tanong misina ng ating netizen, gaano kadelikado yan para sa gobyerno? They will recover. I am very sure about that. Lugmok man ang CPP, NPA, NDF na armadong component nila sa buong bansa, hindi po sila lubusan pang nagagapi. Ito po sana ang panawagan at apila ng mamamayang Pilipino na tutukan po natin. Hindi po yung pagtutok sa impeachment ni Sara Duterte, yung pagtutok sa destabilization ni Rodrigo Duterte, come on.
Eric, The real problem Yeah. is the CPP, NPA, and Yes, DF. yes. Not the Duterte or Gloria Macapagal Arroyo. alam na ni Speaker Martin Romualdez sino yung kaharap niya, no? Alam nila yan, kilala nila yung mga yan, di sila stupid, no? And yet why do they look the other way? I can only say that there's no true love for country there, no? If you Exactly. collude with the CPP, NPA, NDF, a terrorist organization that has brought nothing but grief and destruction and suffering and pain to our people, then you do not truly love our country. That's it. That's the only explanation Agree. I can think of. And what only matters to you are your personal and political ambitions. That's And it. that's the reason why Vice President Sara Duterte was single-handedly pointed out and being single-handedly focused upon na sirain ng CPP, NPA, NDF. Bakit? Yeah. Sapagkat siya ang nagbubulgar nito Yeah. at lumalaban dito, kagaya ng kanyang ama. That's the real score of this political situation that we're facing right now. Kung sinong lumalaban para sa gobyerno natin ay pagtanggol ito na maging matatag ang republika at maging matatag ang lipunan at ipagtanggol ang kabataan at mamamayan sa mga nagwawasak sa ating bayan ay sila pang sinisira ngayon. Samantalang ang sumisira ng ating bayan at ng pamahalaan consistently with proof and evidence enough, not only by testimonial records of evidence na sinasabi namin, kung hindi binasa ni Ma'am Lorin ang direct quotation ng dokumento nila, purposely, nandyan ang kanilang misyon nakasaad sa dokumento, and yet, sabi ni Ma'am Lorraine, pag hindi ka nagmamahal ng bayan at ng gobyerno at para sa mamamayan ang interes mo, kundi personal, tatalikuran mo ang ganyang katotohanan. Yun ang akala ng CPP, NPA, hindi pa akala nila nagtagumpay sila. Pero mali. Pilayin sa pondo eh. Parang ganun. mali. gusto nila. Mali. Oo. Bakit? Ang pagpakumbaba ni Inday Sara Duterte ay nag-unify ng mamamayang Pilipino. Yes. When the people are united with a political leader, their support and their belief in that political leader becomes the source of strength for the government. Ibig sabihin, hindi na iginiit ni Inday Sara Duterte ang tinatawag na security fund component ng opisina ng Vice President, which is entitled for that by all matters of law and practice and tradition. Pinabayaan na lang niya, including sa Department of Education, with real threat. Binanggit ni Ma'am Lorraine, sectoral and bureaucracy infiltration. Dalawa, ang act ay bureaucracy and sectoral infiltration. Ang CPP, party list na kabataan ay sectoral infiltration sa loob ng education sector. Kaya may security threat ang ating education sector. Yes, so does the government deserve to give si Inday Sara Duterte sa Department of Education Security Fund supposedly? Pero ang dugtong ko doon sa binanggit ni Ma'am Lorraine, ang pag-atras ni Inday Sara tactically, na hindi naigiit ang very divisive issue sa loob ng Kongreso ngayon, ay pagpapakita na pinapahalagahan niya ang pagkakaisa ng pamahalaan at ng taong bayan laban sa totoong kalaban. She may not have the security fund component of the budget sa Office of the Vice President as a Department of Education, but she has become enamored more to the people. Minahal siya ng taong bayan sapagkat totoong lingkod siya. Hindi siya nagpapadala sa question ng mga pundo na iniintriga, and because of that, she was given a reward by the Senate, ma'am. Dinagdagan ang regular budget ng Department of Education upang Yeah. palakasin ang kaniyang programa doon sa matatag na lipunan at matatag na kabataan ng Republika ng Bansa in the education sector reform agenda niya. Kaya syempre, patuloy lang nating ipapakita ang mga komento ng mga dismayado at mga nagagalit na mga netizen. Ang gusto ata ni Kuting matulad sa tatay niya. Wars, di lang people power mangyari. Literal na civil war pa. Baka imbis si BP Sara ang ma-impeach, kabaligtaran ang mangyari sa track record at may tunay na malasakit sa bayan. Siya pa ngayon ang pinagtutulungan. Tangin ng admin to talaga. Manggagamit. Ganon-ganon na lang iniwan na ni BBM si BP. Yung pananahimik lang niya at di pagtatanggol si BP. Nagpapakita lang na traidor siya. Bahala na karma sa kanya. Pakalunod sila sa kapangyarihan. Saksak niya sa baga niya. Yung prosen ek-ek na yan. Gagawin ang lahat kahit ibenta pa nila ang Pinas. Mga gahaman. Mr. Media sa coverage kay Saba Queen. Gusto pa palabasin na gawa-gawa lang ni FPRRD at ex-DOJ Secretary Aguirre ang kaso laban sa kanya. Kaya lang humina ang kaso dahil nag-recant ang vital witnesses na malamang sa alamang ay nabayaran. Don't ask, sabi nga.
At magdidemanda nga daw kay PRRD at Aguirre. Bring it on, magandang piyastahan ulit yan. Sige, kung sino talaga ang totoo. Protektahan natin ang Pilipinas, protektahan ang BP Sara. Mag-speak up day para kay BP Sara. Ang mga Pilipino laging kakampi ng mga naapi. Kaya nga nanalo si Boy Singhot, akala nila aping-api na. Di nila alam, alasista ang mga yon. Nakalimutan ng mga Pilipino ang kasabihang di magbubunga ng mangga. May mga tao secretly nananalangin para kay Inday. Yun ang wala sila. Na gawin nila impeachment. Sayang boto natin sa PBBM at Sara. Kaya dapat maalis speaker yan. Si Martin Romualdez. 32 million magrally sa harapan ng Malacanang. Ipamukha kay BBM. Lumabas lahat ng mga DDS. Protektahan si BP Sara Duterte. Hindi tapos ang mga galawang ganyan. Kilala na ng mga tao kung sino ang mga kalaban ng Estado at ang mga politikong nakikipagsabuatan sa kanila. Si Martin Romualdez hindi dapat pagtiwalaan maski ang mga Marcos. Kaya pala di siya nag-shine sa tagal niya sa politics. He has nothing good to offer to the Filipinos. Why did he allow his wife to be the chairman of the Fund Committee of Congress? What's in his mind? Ang mga ganitong attitude ay red flag. Lahat ang namumuno, winawalang hiya na ang bayan. Baka pwede na ihiwalay ang Mindanao para makita natin kung sino ang mas uunlad na lang po ang makikita kong matino na public servant sa ating bayan. Mga kababayan, ipagtanggol si BP Sara. Protektahan natin si BP Sara. Siya na lang ang tanging nagsisikap para sa Pilipinas. Kila Boying at BBM, sayang boto ko. Wala na tayong mga asahan sa administrasyon na ito. Naguyo tayo. Ngayon, lahat ng kaso patungkol sa droga, smuggling, korupsyon, asahan nyo, absuelto na. Marcos administration is full of lies and deceptions. Budol to the max. Not to any Marcoses, relatives and friends anymore. Please, enough ng mabudol ones. No to Marcos, no to Romualdez, no to Araneta. Sure win na kasi sa 2028, kaya to demolition job ang mga hinayupan. Never allow the buwaya na maghari-harian sa ating bansa. Yung mukha ni Romualdez talagang ganid sa posisyon. Gagawin ang lahat para bumango sa madla. Pero di mangyayari yan. Nakatatak na sa sambayanan yung kanyang pambabalahura sa Vice Presidente. And whenever I see him, I saw demon behind his smile. Subukan nila na palisin siya sa pwesto. Testing the waters pa daw kung kaya nila. Susunod na kabanata, pero sana pag nangyari yan, kumilos na ang mga matitinong miyembro ng AFP at PNP. Kung mahal nila ang bayan, dapat manindigan sila sa mga taong puro personal interest. Ang inuuna, kesa sa bayan. Galit pa niyan, alam ni Inday kung ano ang nangyayari at alam niya na harap-harapan siyang binabastos ng tinuturing niyang kaalyado. Pero kailangan niya makipagplastikan at kumalma. Kailangan ipakita niya na hindi siya apektado. Kaya nga, gagawin talaga nila ang lahat para maalis sa pwesto si Sara. At pilit na sisirain siya para sa pansarili nila. At patuloy na lulukuhin ng taong bayan ni Amy. May advisor na foreigner si BBM. Tingin ko nga siya yan. Ganyan sila makialam at manggulo. Ganyan ginawa nila sa Ukraine at iba pa bansa. Kawawa tayo. Bakit pinahihintulutan ni BBM ang ganito kay Sara? Doon pa lang sa confidential fund nang galing sa presidente yon, pero wala kang marinig man na ipinagtanggol niya si Inday. Asan ang loyalty ni BBM kung makikinig siya sa mga community to budol-budol team? Bail, then case dismissal. Tapos di daw vindicted. Pero ICC pasok. At same time, demolition job for BPS. Mercenary government ang kailangan kasi gobyerno naglalaro sa politics. Kawawa ang bayan. Biglang tumakbo sa Senado ang ama sa midterm elections. Nananakot ba sila ng impeachment? Si Marojas noon, sobra-sobra ang pagpapaangat sa kanya gamit ang SOCMED, TV, and radio network. Kasama pa ang tabloid pero alaws nangyari. Ang mga Marcos na isa si Laila de Lima na gumawa ng resolution na hindi ipapalibing sa libingan ng mga bayani ang ama ninyong ex-president Ferdinand Marcos. Hindi dapat ikulong PRRD. Kung ikukulong si Digong, parang binastos na ang Pilipinas. Dapat hindi gawin ni BBM yan. Kung hindi, why na ang Pinas ulit? Mr. President BBM, don't ever ikulong si President Duterte dahil siya ang nagpalagay ng tatay mo sa tamang place. Yang delay mang yan, dapat hindi pinalabas at dapat hindi pwede sa government yan. Walang kalidad dyan, matandang yan. She is not a good role model sa country. I don't call her senator because she is a very low-tech person in the whole world. Anong masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at i-like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.